Naglabas ng magandang plano si PBA Commissioner Willie Marcial para sa Gilas, Pilipinas. Kapalit ng pagpirma ni Jordan Heading sa Converge mula sa Terra Firma, pakatutukan. At si Coach Tim Cone ayaw munang pakawalan si Japet Aguilar sa Gilas, bunga ng nabalitaan kay Kai Sotto at AJ Edu na kasalukuyan ng nasa bansa mula sa Japan. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Base sa lumabas na report, nasa bansa na si Kai Sotto at Dwight Ramos mula Japan, habang darating naman si AJ Edu sa November 13 at November 15 naman si Carl Tamayo, mga player na maaasahan ng Gilas, Pilipinas. Pero hindi nagpapaiwan sa aspetong yan si PBA Commissioner Willie Marcial, kung saan inihayag nito ang pagbibigay daan para maging maayos ang Gilas. Narito ang report. Tutukan natin si PBA Commissioner Willie sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Ibibigay natin ang players natin after quarterfinals. Tigil tayo after quarterfinals. Simula tayo ng semifinals pagbalik nila. Kung hindi ako nagkakamali, around February 8 to 10, tigil tayo. Tapos ang balik natin, pagbalik nila mga Feb 26 to 28. Magsisimula na tayo. Ganon din kahirap yung schedule natin to give way sa Gilas. May 3 weeks tayo na laro araw-araw pero Monday. May weeks na ganon. May weeks naman na wala, Monday and Tuesday, to give way sa Gilas. Okay guys, so base kay Commissioner Willie Marcial, walang dahilan para maantala ang pagsasanay ng Gilas Pilipinas para sa susunod na window. Take note ha, hindi pa natatapos ang second window ng qualifiers, pero may nakahanda na si Commissioner Willie Marcial na sked para sa PBA at dito sa Gilas, Pilipinas. Ibig sabihin, siniseryoso ng pamunuan ng PBA ang manggalaw ng Gilas, Pilipinas. At para sa katulad natin na nagmamasid, magandang malaman na may ganitong advance na pagpuplano ng PBA. Yung quarterfinals po kasi na sinasabi niya, yun yung quarterfinals ng Commissioner's Cup na magsisimula ngayong November din. February 8 to 10 tigil na sila, tapos balik nila Feb 26 to 28 pagkatapos ng window ng qualifiers sa 2025 na po ito Dahil dito hindi natin nakikitang kukulangin ang preparation ng Gilas. Tingin natin may sapat na panahon para sa paghahanda nila na kailangan ng bawat player sa kupunan. Unang salang ng Gilas sa Feb 20 kalaban ng Chinese Taipei. Tapos niyan haharapin ulit ng Gilas ng New Zealand na nakatakdang harapin nila dito sa MOA Arena ngayong November 21. Guys, ang pinag-uusapan natin, February na po ito next year. So, ibig sabihin, mabigat pa rin ang pagdadaanan ng pambansang kupunan sa window na yan ng qualifiers. At dahil mas nagpaparaya ang PBA sa sked, tingin natin, makukondisyon ng mabuti yung mga player na kalahok dyan. And hopefully, maging maganda yung resulta natin. Habang desidido sa PBA Commissioner Willie Marcial na bigyan ng prioridad ang Gilas, Pilipinas, usap-usapan naman ang pagpasok ni Jordan Heading sa kupunan ng pinakabatang telco sa bansa mula sa kahon ng Terra Firma Jeep. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano ang nakuhang pabor ng Jeep sa nasabing kalakalan kapalit ni Phil O.C. Sweet shooting guard at former Gilas Pilipinas mainstay Jordan Heading? Narito ang report. Tutukan natin ang report ni Danason Ray Dalupang sa Inquirer. Ang nasabing hakbang ay nagbigay sa Terra Firma Jeep ng first round pick sa 51st season ng PBA at nakuha din ito si Aljon Melesio at Kit Saldivar mula sa Converge. Yan ang sinabi ni interim coach Franco Atienza dito sa Inquirer bago ginawang opisyal ang swap. Ayun, so nakuha ni Terra Firma ang isang guard at isang power forward center sa katauhan ni Aljon Melesio at Kit Saldivar kasamang first round pick dito sa 51st season ng PBA na dapat makukuha ng Converge. Ganyan kabigat ang impact ni Jordan Heading sa Terra Firma. Para sa akin, dapat lang talaga kasi nasa kanila yung karapatan kay Heading at hindi nila i-release ito ng ganun-ganun lang. So para sa akin, sakto lang yon. Sa parte ng Converge, mas lumakas sila ngayon. May Stockton sila, may Shawnee Winston at Justin Arana. Di lang yan, paparating na rin si Balti, di ba? So, punong-puno yung team na to. Parang ang lakas-lakas na nila ngayon pa lang, di ba? Hindi pa nagsisimula yung Commissioner's Cup, kaya siguro hindi na rin tayo magtataka o hindi na tayo magugulat kung maging maganda yung kampanya nila ngayong Commissioner's Cup kumpara nung nagdaang Governor's Cup. Of course, mabibigat din yung kalaban nila dito. Pero tingin natin kasi fresh na fresh kasi itong Converge Nakarating na sila sa Game 5 ng quarterfinals. Sa nakaraang Governor's Cup po yan, kalaban yung SMB. Pinahirapan nila ang SMB dyan na pinangungunahan ni Junmar Fajardo at EJ Anosike. So dahil dito, paniwala tayo na magbibigay ng kakaibang timpla ang kupunan ng Converge sa susunod na conference. Kung tila mas lumakas ngayon ang Converge, sinasabing mas kakailanganin naman ngayon ng grupo ng Gilas, partikular ni Coach Tim Cone ng serbisyo ni Japet Aguilar. At base sa panayam ng media na lumabas ngayong araw, hindi pa handang pakawalan ng Gilas mentor si Japet Aguilar sa kabila ng pagdating ni Kai Sotto at AJ Edu mula sa Japan. Kung bakit, narito ang pahayag ni Coach Tim Cone. Tutukan natin ang mga sinabi niya
sa report ni Quinito Henson sa Philstar. May ilang hindi patiyak kay Kai Sotto at AJ Edu dahil sa injury sa mga huling laban nila sa Japan. Sinabi sa amin na hindi naman masyadong seryoso yon, pero di natin alam hanggang sa makita natin sila sa practice. Siyempre si Justin Brownlee maglalaro yan. Una, kumpirmado na si Justin Brownlee, pero ang problema kasi may ilang bagay na gusto pang alamin si Coach Tim Cone tungkol dito kay Kai Sotto at kay AJ Edu. Parang ang bahasan niya kasi dito, yung mga nakuhang insidente ng dalawa ayon kay Coach Tim, baka magkaroon sila ng problema dyan. Inamin naman niya na may nagsabi sa kanila na hindi ganun kaseryoso yung nangyari. Pero gustong siguruhin talaga ni Coach Tim Cone na okay yung dalawa or okay yung lahat ng players mula sa Japan. Yun yung rason bakit atubili siya na pakawalan si Japet or maybe pahinga si Japet habang hindi pa nangyayari ang qualifiers. Ayaw niya na magkaroon ng problema pagdating sa aktual na laban kaya hanggang kakayanin nila, sinisiguro na kagad nila yung lahat. Ang hinahabol kasi ni Coach Tim, alam na alam ni Japet ang kanyang sistema kaya para sa kanya, manatili muna yung kanyang sentro sa Barangay Ginebra sa pool hanggang hindi nasisiguro ang totoong kalagayan ng kalusugan ni Kai Sotto at ni AJ Edu na sobrang mahalaga sa team. Hindi kasi biro yung sasagupain nilang New Zealand sa November 21 habang lalabanan naman nila ang Hong Kong sa November 24. Kaya sana okay ang lahat kay Kai Sotto at kay AJ Edu. Di pa kasi natin nakikita yung pagsasama nilang dalawa dito sa Gilas mula nung pumasok si Coach Tim kapalit ni Coach Chot, hindi ba? At sa palagay natin, mangyayari yan ngayong second window ng qualifiers. So sana makuha natin ang panalo sa dalawang laban para everybody happy. So guys, maraming salamat.